Ito yon mga kababayan yung sunod. Kay Raffy Tulfo. Eto pa mga kababayan, ako nanggigigil na naman yung mga DDS. Nanggigigil yung mga DDS mga kababayan kay Senator Raffy Tulfo. Bakit? Kasi yung depensa ni Sara nabisto ni Tulfo. Bakit? Kasi ganito po yan mga kababayan. Ipapanood ko sa inyo yung video, tapos reaksyonan natin. Panood natin tapos reaksyonan natin mga kababayan. Ito po yon. Pakinggan natin Travel with peace of mind with our service guarantee. May ads lang po. Your next holiday trip starts with trip.com. Do you want to see your house or any other place through satellites outside the Earth? That Wait means lang if po, there is a mga car, a kababayan. tree, or Wait lang. an animal. Senator Raffy Tulfo is seeking recognition. What is the pleasure of Senator Judge Raffy Tulfo? Thank you, Presiding Judge Scudero. Short inquiry lang po for the defense, particularly kay Attorney Mark Biduan. Attorney Binuan. During the last hearing, when you delivered a manifestation in reply to the prosecution's statement regarding the fourth article of impeachment, you said, and I quote, Ma'am Irian, hello po. "The truth of the matter is this. Nanay Minda, She and hello her family were threatened, and while her response was unconventional, it was justified. po. What triggered her response was a question about Operation Romanov. Romanov, Ayan. which is the plot to eliminate VP Sara and her family." End of quote. Now, Attorney Binluan, this Operation Romanov that you mentioned, are you referring to the Operation Romanov mentioned by the blogger Princess Maui during the online press conference of VP Sara? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ang galing-galing ni Tulfo manghuli. No? Mga kababayan. Sa totoo lang si Tulfo, magaling talagang, sayang hindi naging abogado Ang galing ni Tulfo. Pakinggan natin. Ang sabi ni Tulfo, yung Operation Romanov, ay galing ba daw ito sa isang vlogger na si Princess Maui? Doon sa presko ni Sara. Ang sagot ng defense, pakinggan niyo. Yes, Your Honor. Okay. So the question was raised during the press con by this Princess Maui, but I did not see her name sa list of defense witnesses in the pre-trial order. So will you be presenting her as your witness? Your Honor, at this point, it will depend on what will be established by the prosecution. The defense reserve its right to call or not call any witness depending on the course of the trial. Oh, I see. Okay. So in other words, will you also be presenting any other witness to prove this threat or this Operation Romanov? Yes, Your Honor, that will be part of our evidence in chief. May this court know now kung sino-sino itong mga witnesses na inyong represent? Of course, Your Honor. We are not at liberty to disclose Okay. that at this time. Again, it will depend on the course of the trial. Your Honors, Presiding Judge, the first time I've heard about this Romanov Ayan na. is during the Maisog Leaders Forum in Davao City. Ayan na. That was on January 28, 2024. Correct me if I'm wrong. It was mentioned by Mayor Baste. Ayan Duterte. na. Patay. At that time, hindi ko alam anong ibig sabihin ng Romanov at sino mga ito. In fact, ginugil ko yan. Sino tong family Romanov? So napag-alaman ko, apparently, they were the ruling family in Russia that was murdered by the Bolsheviks in the Ayan. night of July 16, 1918. Malapit-lapit na sa anniversary, Ayan 108th na. anniversary. Kasi ano ba tayo ngayon, July 13. Ayan Anyway, may relasyon ba ito sa binanggit ni Baste sa sinabi ni Princess Maui at yung binanggit mo? Magkakarelasyon ba yung tatlo? Your Honor, I have no personal knowledge of what Ayan na. I have no personal knowledge. Imposibleng hindi nyo napanood sa panahong sinabi ni Basti yan. Na-booking sila ni Tulfo. Mga kababayan, galit na galit na DDS kay Tulfo. Kanina nakita ko ang sabi nila. Unfollow na naman daw kay Tulfo kasi nabigyan daw ng maleta. Putang ina. Nabuko. Bakit? Ganito kasi mga kababayan. Ang kampo ni Sara, kaya daw nagbanta si Sara, mga kababayan, dahil
Ang sabi, nagbanta daw si Lisa sa salitang Romanov. Pero, ngayon mga kababayan, si Tulfo, ni-remind, reverse psychology ang ginawa ni Tulfo. Sige. Kung nakapagbanta si Sara sa presidente dahil narinig kay Lisa ang salitang Romanov, ano yung sinabi ni Baste sa Davao? Yun yung in-explain ko kanina. Kung naalala ninyo mga kababayan, bago si Lisa nagsalita, na kung kaya nilang gawin ang nangyari sa Romanov family sa Russia, at kung kaya nilang ipapatay at sirain ang administrasyon ni Bongbong, kaya ko ring tawagin, kontakin yung mga Romanians. Pero hindi tayo ganun eh. Ang mga Pilipino hindi ganun. Sabi ni Lisa yon. Bago si Lisa nag-react, nasabi na ni Baste. So ngayon, ang sagot ng abogado ni Sara, wala daw siyang knowledge sa Romanov. O, di ba? Bistado. Kasi una si Baste nagbigkas ng Romanov bago sumagot si Lisa. Mga kababayan. Ngayon, yung rason nila at yung mga pautot na palusot nila, kaya daw nakapagbanta si Sara dahil binigkas ni Lisa ang salitang Romanov, nauna si Baste. Si Baste unang nagbigkas na meron akong paalala sa Pangulo nato. Before you go to bed, just try to think of Romanov. And Musilito, ano ba yun? Muli, ano ba yung apelido nung isa? Sinabi niya. So mga kababayan, wala na. Ngayon, tanong ko mga kababayan, kaya nga natawa si Tulfo eh. Imposible, abogado ka ng mga Duterte. Abogado ka ni Sara. Napaka-imposibleng hindi mo napapanood yung sinabi ni Baste at mga kababayan, si Mussolini at si Romanov. Imposible mga kababayan. Ang tanong kasi ni Tulfo dito, napanood mo ba noong sinabi ni Baste yan sa rally sa Davao? Ang sabi, hindi daw. So paano hindi niya napanood? Nasa ano yan? Impeachment complaint. Yung Romanov ni Baste. Tinalakay sa Kongreso yan, in-explain pa ni Isabel Zamora. Paano nasabi ng lawyer na hindi daw niya napanood? Putang ina, hindi napanood. Inandyaan yan sa complaint. Imposibleng hindi nyo pinag-aralan yan. So sa madaling salita, hindi nyo pinag-aralan yung kaso ni Sara? Nilaro-laro nyo lang? Napaka-imposible na hindi napag-aralan ng 16 na abogado ni Sara yung binigkas ni Baste na Romanov. Iisa yan sa complaint. Kaya nga pupunta si Attorney Milvin Matibag dyan kasi yan ang isa sa mga i-testify ni Milvin Matibag yung pagbabanta ni Baste. Yung isang ulo lang naman ni Marcos ang kailangan namin. Yung ulo ni Marcos. Imagine cutting his head. Yan ang mga testimony na sabihin ni Matibag. Imposibleng hindi alam ng abogado ni Sara yan na hindi niya napanood si Baste. Nandun yan sa complaint. Imposible walang link dyan. I-play lang yan eh. Ayan na mga kababayan. Wala na. Nagtatanga-tangahan na yung depensa ni Sara. Dito pa lang eh. Diba? Ulitin ko yung tanong ni Tulfo. Napanood mo ba na sinabi ni Baste? Wala daw, hindi daw. Posible. Nasa complaint yun eh. So, ibig sabihin, hindi niya pinag-aralan? Ako nga, na-memorize ko, katagal-tagal na yan eh. Eto Vix, in the night of July 16. In-explain pa ni Tulfo yan Malapit-lapit na sa anniversary, 108th anniversary. Kasi ano ba tayo nga, July 13. Anyway, may relasyon ba ito sa binanggit ni Baste sa sinabi ni Princess Maui at yung binanggit mo? Ang kakarelasyon ba yung tatlo? Your Honor, I have no personal knowledge of what wala daw siyang personal knowledge about sa sinabi ni Baste. Iisa yan sa complaint ng Congress na nandun si Attorney Milvin Matibag at sinabi pa mismo ni Jinky Luistro, Attorney Milvin Matibag, anong reaction mo dyan sa mga pinagsasabi ni Baste Duterte sa pagbabanta ng presidente, sa presidente? Kaya nga sabi ni Attorney Milvin Matibag, actually,
Hindi lang naman talaga yan. Kasi puro na lang ulo eh. Puro na lang ulo. Cutting his head, ulo ni Marcos, Romanov. Isa yan sa aming mga iniimbestigahan at meron kaming itinatag na team. Team sa mga nagbabanta. Team sa mga nagpapakalat ng fake news. Diba sinabi ni Matibag yan? Oh, kaka-play ko lang yan kahapon. Tapos sabihin niya, I have no personal knowledge. Ano to, hindi ka nagbabasa, attorney, sa complaint? Ano to, attorney, hindi mo pinag-aralan na isa yan sa itatanong? Tignan nga natin yan paglabas ni Matibag. Sorry ha, si Matibag kasi may lakad pa Thailand eh. Kung dumalo si Matibag or dadalo si Matibag next day, doon nyo malalaman yan. Imposibleng hindi alam ng defense ni Sara yan. Ano to, puro tangge? Ano to, defense? Maang-maangan? Ano to? Pipilitin nating mali ang tama? O pipilitin nating tama ang mali? Bistado ni Tulfo. Mayor Bastes said, so I cannot comment on that. Wala Hindi mo daw. napanood yun. Hindi. No, Your Honor. No daw. Okay. Natawa si Bas. And last question. Natatawa si What did you mean when you said that BP Sara's response was unconventional? Natatawa si Tulfo. Your Honor, it was a description, Your Honor, of the statements that she made during that press con. Kaya, why do you consider it, why is it unconventional? Your Honor, the basic meaning of the word is, it will explain itself, Your Honor. Okay. That's all. Ayan. Natatawa si Tulfo. I have no personal knowledge. Inandoon sa complaint yan. Kasi mga kababayan, ganito po yan. Lahat po ng pinag-usapan dyan, niligutan at ng defense ni Sara, may mga kopya po yung mga senador dyan. Kaya makikita po lahat sa complaint yan, yung sinabing Romanov na yan. Imposibleng hindi alam ng defense. I have no personal knowledge about sa sinabi ni Basti. Putang ina oh. Sorry ah. Sabi ko nga sa inyo eh. Pasalamat tayo, hindi tayo nauntog ha. Nagkaroon tayo ng amnesia. Pasalamat tayo, hindi tayo nakainom ng isang galong anesthesia. Kaya nagmanhid yung isipan natin. I have no personal knowledge. Nasa complaint yan. Kasama yan sa complaint, sa pagbabanta. Sinabi nga ni Yussi Claire Castro kanina, si Basti ang unang nagsabi niyan. Si Digong unang nagbanta, sinundahan ni Basti at pumapangatlo si Sara. Halos lahat sila nagbanta sa Pangulo. Personal knowledge, no? And, Noted. Noted. Kaya natawa si Tulfo. Alam nyo, pagmasdan ninyong mabuti mga kababayan at intindihin ninyong mabuti yung mga tinanong ng mga senator judge, diyan kayo kumuha, doon nyo malalaman kung talagang manalo ba talaga si Sara o talo. Sa mga senator judge kayo mag-focus. Sa mga tinatanong nila, yung kay Risa Hontiveros, tama yun. Kaya nga si Panilo sumang-ayon eh. Yung sinasabi, wala palang ebidensyang maipakita, no? Ang prosecution. Pero bakit hindi nyo aminin na ang pangit talaga ng ugali ng Vice President? Kasi kung maganda ugali, bakit nakapagmura siya? Bakit nakapagsabi siya ng ganyan? Kaya nga sabi ni Panilo, tama si Risa. Oo, wala pala kayong ebidensya eh. Pero bakit hindi nyo aminin na ang pangit talaga ng ugali ni Sara? Masama ang ugali niya. Di ba sinabi ni Panilo yan? Kaya yung mga DDS galit na galit. Di ba? Alam mo sa totoo lang mga kababayan, kahit tayo hindi tayo abogado, kung talagang nanood tayo at sinubaybayan natin mula umpisa ng trial, doon mo mapagdugtong-dugtong. Kapag ka manood ka sa mga vlogger na DDS, malilinlang ka kasi mga gaslighting yan eh. Gaslighter yan sila. Kulang na nga lang ng panggatong yan. Iilaw na sila eh. Sisilab, maaapoy na sila eh. Kasi panglilin lang yan, mga kababayan. Katulad kay Vic Rodriguez, marami daw kaso si Kalilong, ending wala naman. Tapos ngayon, itong si Lutok, meron na naman daw kaso, sabi ni Jiggy Barra. Ay, naku, ewan ko sa inyo kung ano-ano naman pinagagawa nila. Alam nyo, totoo lang mga kababayan na napaka-simple lang yan, napaka-simple. Kapag mag-focus ka sa trial, di ka maligaw. Pero kapag mag-focus ka sa mga DDS, putang ina, malinlang ka talaga.
Malilinlang ka. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, much better manood kayo ng GMA, TV5, CNN, Rappler, ABS-CBN, manood kayo sa ganyang balita. Huwag kayong manood sa mga DDS vlogger. Malilinlang kayo. Bakit? Alam nyo ba yung mga DDS vlogger, yung bato pwede lang gawing papel. Na-imaginein, yung bato pwede lang palutangin sa tubig. Ganun sila. Mga kababayan, ganun sila. Kaya wag po kayo magpalinlang sa mga yan. Kaya inirekomenda ko, mas mabuting manood kayo UNTV, Billionaire News Channel, TV5, GMA, ABS-CBN kasi yan yung mga legit. Hindi naman basta-basta na magbabalita yan, mga kababayan, ng mali. Kasi bakit? Diyos ko, 3 editor niyan. Pag hindi magtugma sa 3 editor yung ibabalita, hindi nila ipipress yan. Hindi nila i-release yan. Kaya much better manood kayo sa mga balita. Wag sa mga DDS. Malilinlang kayo. Diba? So yun lamang mga kababayan, no? Maraming salamat, no? At eto nga, mga kababayan, meron tayong pag-uusapan ulit mamaya. So yun lamang, maraming salamat mga kababayan and see you later. God bless, thank you, and bye-bye. Maraming salamat po sa inyong lahat.